Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinupuri ko si Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos, at naway ang kanyang pagpapala, kapayapaan ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinupuri ko si Allah subhanahu wa ta'ala sa mabiyayang pagtitipon na ito. Pinupuri ko si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga organizer na ginampanan nila yung kanilang mga tungkulin. Pinupuri ko si Allah subhanahu wa ta'ala na naging madali sa atin ang pagpunta rito. Pinupuri ko si Allah subhanahu wa ta'ala at hindi natapat ito sa laban ni Pacquiao. Baka wala tayo dito ngayon. Pwede magtanong muna? Nakapanood na kayo ng programa namin na Islam 102? Pwede yung pa-survey lang kung marami. Pakitaas ng kamay. Konti. Okay. Meron dong section, kasi dumating sa amin yung maraming tanong, anong hukom ng boxing? Dahil natapat sa, alam nyo na. At binasa namin yung mga sinasabi ng mga scholar. And then dumating kami dun sa issue ng nationalism. Tapos nag-come up kami ng question sa mga viewers, kung sakaling nagkasabay, o rather, kung sakaling nakalaban ng pambansang kamao na si Pacquiao ay isang Muslim na kapatid natin, saan kaya tayo papanig? Saang side? Kay Pacman pa rin o doon na sa brother natin? Mahirap na tanong, no? Isa pa. Kung sakaling yung mismong laban ay tapat ng Yawmul Jum'ah, Salatul Jum'ah, Biyernes, khutbah. Sa Saudi kasi nag-a-absent yung mga OFW paglaban ni Pacquiao eh. Paano kaya kung Salatul Jum'ah matapat? Magpupunta kaya sila sa masjid para makinig ng khutbah o manonood ng laban ni Pacquiao? Subhanallah. Pero hindi naman yun ang topic. Anyway, jazakumullahu khair. Sa IUB, tunay na nakakahanga yung inyong ginagawa at in-encourage ko lahat na isama natin sila sa ating mga dua na ipagpatuloy nila. At kung di ako nagkakamali, ito yung 3rd General Assembly. So congratulations, barakallahu fikum. At inshallah mapagpatuloy pa ito ng maraming taon na susunod. Amin, inshallah. At napakaganda ng taste nila, pati yung mga videos nakita ko at natatanong natin yun tungkol sa mga social media. Yung designer, maganda. Sino yung designer? Dapat mag-apologize siya kay Wael. Kasi ilang months ago, ang katabi ni Sheikh Wael, si Mufti Mink, ngayon tinabi niya yung picture ko, parang dinimote niyo Sheikh ha. Pero yung kanyang, you understand ha? Pero yung design, kasi sa Marawi, nag-usap kami ng paano magkakaroon ng standard yung mga event. Sheikh Wael nag-suggest na pati pala yung perfume nakakapag-remind sa atin. Pag pumasok ka sa isang event at may naamoy ka na particular na amoy, nakakadagdag pala yun sa feelings ng taong uma-attend ng Islamic lectures, mashallah. Bagay na hindi pumasok sa isip ko. Pero pwede yun. Kaya nagbabrand eh. May colors, may shapes, may and so on and so forth pag gumagawa tayo ng event. Pero ngayon, alhamdulillah, napakagaling ng ginagawa ng IUB. Pagpalain kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang topic natin, nais kong simulan sa isang palaisipan. Pero bago yun, hindi ko mapalagpas yung isang note dito eh. Palagi ako natatawag na balik Islam at nagtuturo sa mga born Muslim. Pero saan ba ako kumuha ng knowledge? Sa mga sheikh din natin na pinanganak sa Islam eh. So, cycle lang yun na hindi nagtatapos. Kung paano lang natin tinitingnan yung bagay-bagay, doon lang talaga nagkakaiba. Sa atin ngayon, puno-puno ng confusion, pag-aalinlangan, kung paano natin maisasabuhay yung ating reliyon. Pag wala kayong pag-aalinlangan, pagkalito, confusion sa ating reliyon, baka hindi kayo nag-aaral ng reliyon. Kaya hindi kayo nagkakaroon ng mga katanungan sa isip. So, problema yon. So, itong mga katanungan ito, confusion na ito, sanhi daw ito ng reality sa paligid natin. Either, unahin ko na, political reality, social reality, pati domestic, sa loob ng buhay ng pamilya natin, sa bahay natin, may pagkalito kung paano isasagawa yung religion. Tama ba ako mali? Kasi, hindi natin binibigyan ng tamang definition ang mga bagay-bagay. Definition.
At ang nagbibigay ng definition o ng kahulugan ay ang aklat ni Allah at sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meron pa bang iba? So parang ganito, yung Quran at sunnah, ituring natin na parang lens o glass na pag sinuot natin, nag-iiba yung pananaw natin sa bagay-bagay. Galing, no? Pero pag wala yung salamin na yon, sa mga malalabong mata, hindi mo rin makita yung mga bagay-bagay. Halimbawa, ano ba yung successful? Ano ba yung unity? Ano ba yung brotherhood? Ano ba yung iman? Lahat to, iba ang definition natin unless isuot mo ang salamin ng pananampalataya o ang akhlak ni Allah at sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So halimbawa, ano bang successful? Tingnan nyo. Halimbawa, nasa school bus tayo at ako ang teacher at tayo ay merong field trip. Okay? So pag may tanong kayo, sa akin yung itatanong. Dumaan tayo sa mansion o sa palace, kanina na sinabi. At nakakita tayo ng isang lalaki na katapos lang mag-jogging at magbe-breakfast na siya at dadaanan niya yung kanyang Ferrari, Lamborghini, Porsche. Inaabot na sa kanya ng servant niya yung towel. Wow. Tapos may fountain na malaki sa gitna ng palace niya. Grabe. At marami silang mga tagapagsilbi doon at malawak yung garden. And then ako yung teacher, class, ano masasabi niyo doon sa taong yon? Tagumpay ba o hindi? Successful ba siya o hindi? Successful ba o hindi? Siyempre, successful. Ang hirap nga magkaroon ng bulok na sasakyan, yun pa kaya nakaparado yung mga sports car doon. Okay, successful. Let's face the fact, gano'n natin dinidefine yung mga bagay-bagay. Successful. Meron yan tao ngayon, naririnig ko sa mga lecture, Sheikh Wail, yung kanilang relos, mas mahal pa kaysa sa kanilang sasakyan. Subhanallah. Anong klaseng relos yun? Anong oras may bibigay nun? Gaano ka kaaga makakapunta sa iyong pupuntahan pag yung relos mo mas mahal pa sa iyong sasakyan? Parehong oras din ibibigay nun kaysa yung relos natin na tag 150 pesos. Di ba? Okay, diretso tayo sa travel. Pagbaba ng konti sa downtown, nakita natin taong nakatira sa kariton. Punit-punit ang damit at kakain na rin siya, breakfast eh. Pero yung pagkain niya nanggaling sa supot na kinuha niya kagabi sa mga tira-tira sa fast food. Class, ano sa tingin niyo doon? Successful? Oh, hindi. Walang magsasabi na successful siya. Walang magsasabi. At etong tanong na ito, kung itatanong din natin sa ibang religion, sa Buddhist halimbawa, sa Hindu, sa Christian, ganon din ang sasabihin nila. Yun ang successful, ito hindi successful. Itong problema. Yung definition nila at definition natin ay nagmistulang magkapareho na dahil hindi tayo nagsusuot ng salamin. Okay. Ito yung sinasabi ko. Isuot natin ngayon yung lens, ang aklat ni Allah at sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, sabi sa Quran, kabilang sa may pinakamalaking nagmay-ari ng bahay ay si Fir'aun, palasyo. Pero si Fir'aun ba, tinatanong ko kayo, successful ba siya o hindi? Hindi. So iba. Ibang definition ni Allah subhanahu wa ta'ala ng successful kesa sa atin pag wala tayong salamin ng Quran. At si Musa alayhi salam, si Ibrahim alayhi salam, may bahay o wala? Natatandaan ko sa kwento ni Musa alayhi salam, pinalaya siya sa palasyo. Ganun din si Ibrahim alayhi salam, wala. Nakituloy sila, literally. So wala silang bahay. Pero successful ba si Musa at Ibrahim alayhi salam? Yes. Subhanallah, nag-iiba yung paningin natin kasi hindi natin sinusuot yung Quran at Sunnah na pananaw na dapat yun ang pananaw natin mga Muslim. Okay, ito yung gusto kong i-point. Ngayon, yung gantong kabibigat na topic, subhanallah, kung tutusin, hindi natin alam kung saan huhugutin yung napakaraming dalil mula sa Quran at Sunnah kung paano tayo mag-uusap ng unity, success, brotherhood, khilafah. Paano natin ito i-arrange? Paano natin sasaksak sa ating utak? Noong panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay balik tayo sa sira. May mga nagdaang digmaan. Pinahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga Muslim na lumaban na bi'annahum dhulimu sapagkat sukdulan na yung pang-aapi sa kanila.
Binaba ito bago maganap ang digmaan ng Badar, Ghazwatul Badar. Digmaan ng Badar al-Kubra. Sinasabi ng ating mga ulama, al-Kubra, sapagkat kung wala yung digmaan ng Badar, hindi bilang ang pinag-uusapan sa halaga niya, sa kahalagahan niya. So napakahalaga ng Ghazwatul Badar na sinasabi ng ating mga scholar, kung wala yun, wala yung Islam ngayon. Nung digmaan ng Badar, tinulungan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga Muslim at binigay sa kanila ang tagumpay. Masya Allah. Pagkatapos ng Ghazwatul Badar, Ghazwatu, ano? Ya Shabab. Anong Jazakallah khair. Digmaan ng Uhud, pagkatapos ng Badar. So sinasabi ng ating mga scholar, kung score ang pag-uusapan, naka 1 point yung mga Muslim, pagdating ng Ghazwatul Uhud, bilang leksyon sa mga Muslim, pinahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay magapi dahil sa hindi pagsunod ng ilang mga Muslim nung panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang utos. May lesson, pero hindi sila natalo. Pero may lesson na dapat ituro si Allah subhanahu wa ta'ala. So ang score ano? 1-1. Tama? Kung sa gera. Ang kalaban nila, Quraysh, mga pagano. Yung pangatlong digmaan, gusto makatiyak ng mga Quraysh. Ayaw na namin yung 50-50 panalo. Ayaw namin na nag-i-steal sila. This time, gusto namin ubos. Tapos ang mga Muslim. Tapusin natin to. Ayaw na namin. At ano yung sumunod na digmaan? Tinatawag ng ating mga scholar na Ghazwatul Ahzab. Digmaan ng mga grupo, ng mga pulutong, o ng mga iba't ibang nasyon. So ang ginawa ng Quraysh para makasiguro sila, okay lang sa inyo, no? Sira lecture pala yung ngayon, di nyo sinabi. So ang ginawa ng mga Quraysh, nag-campaign sila. Campaign. Nakikipag-usap sila sa iba't ibang mga tribo at binabayaran nila para sumali sa kanilang campaign na tapusin na ang mga Muslim. Okay? At sinasabi sa sira na sukdulang nagbabayad sila ng 3 buwan, 4 na buwan, 6 na buwan nilang ani ng tamar para sa isang tribo at babayaran namin kayo, sumama lang kayo. Kaya tinawag na Ahzab dahil nakatipon sila ng napakalaking bilang ng sundalo mula sa iba't ibang tribo ng mga Quraysh, ng mga pagano at maging ilang sa mga Hudyo. So ganun kalaki. Bakit? Ang layunin tatapusin ng mga Muslim. At hindi natin hihintayin yung mga Muslim. Pupuntahan natin sila sa Madina. Nakikita niyo yung senaryo? So pagpunta na nila sa Madina, kung meron tayong mapa dito, ang Madina ay napapaligiran ng mga bundok. At may butas sa harapan at sa likod ay ang Banu Qurayda, ang tribo ng Banu Qurayda na mga Hudyo. Kung ganong karaming sundalo, 12,000, kung di ako nagkakamali, palusob sa Madina, talagang matinding pagpaplano. At dito makikilala natin si Salman al-Farisi radhiyallahu anhu. Dahil sa ganung sitwasyon, sabi niya, Ya Rasulullah, sa aming nasyon, pag kami ay inaatake ng ganito kalaking bilang ng sundalo at wala kaming ginawa, kami ay naghuhukay. Malaking hukay, 3 meters. Para yung mga kabayo, yung mga sundalong kalaban, bago makapunta sa amin, mahuhulog sila doon at hindi sila makakapanik. Bago sila makapanik, napana na namin sila. Ghazwatul Ahzab, kaya tinawag din itong Ghazwatu al-Khandaq, ang digmaan ng hukay dahil sa mungkahi ni Salman al-Farisi radhiyallahu anhu. So dumating itong araw na digmaan na ito at sila ay naroon, subhanallah, napapaligiran ng mga musyrik. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam naguhukay, nagutom at tumagal ito ng 1 buwan na naghihintay sila sa labas. Kaya sabi ng mga Quraysh, okay lang, maghintay na lang tayo dito hanggang sa magutom sila, lalabas sila, mamamatay rin sila. Magtiyaga na lang tayo dito. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. Sabi sa Quran, sa Surah Al-Ahzab, in-explain ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَبَلَقَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ. Yung takot nila, sukdulan na. At halos nawawala na yung iba sa Islam. Dahil sa takot na napapaligiran sila ng mga kaaway, gusto silang patayin. Ayoko na mag-Muslim. Sabi ng ilang mga tao nung panahon na yon, bakit? Ito pala ang gagawin sa atin ni Muhammad. Pagkatapos natin mag-Muslim, mamamatay tayo dito nang walang kalaban-laban. Nasubok at umalis yung mga hindi dalisay. Subhanallah.
umalis yung hindi mga dalisay. Ngayon, ito ay nagpatuloy ng ilang mga buwan. In short, pinagtagumpay pa rin sila ni Allah subhanahu wa ta'ala after mapatunayan kung sino yung totoo sa hindi. Wa arsalna rihan. Natalo sila, alam nyo kung saan? Sa pamamagitan lang ng hangin na ipinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala. So may camp sila sa labas ng Madina at hangin ng hangin, hindi sila makapagluto, yung mga kamelyo nila nagwawala at isa-isang nag-alisan itong Ahzab na ito. In short, pagkatapos nitong pagkakataon na ito, lumipas ang 6 na buwan. Hindi naman kasi ito yung punto natin. Meron lang akong gustong ipakita na sana maunawaan natin, insyaAllah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Dua ito ng mga nagsasalita para maiparating niya yung kanyang nais sabihin. After 6 months, advance natin. 6 months. Nanaginip ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At ang panaginip ng mga propeta ay wahyu o revelation. Ano sabi niya sa mga sahaba? Pumunta siya. Nanaginip ako, mag-hajj tayo. Mag-hajj tayo, pumunta tayo sa Makkah. After 6 months ng pangyayari ng Ghazwatu al-Ahzab. Na-imagine nyo kung anong senaryo meron? Ya Rasulullah, hindi ba sila ba yung last 6 months ago nandito sa atin, gusto tayong pantayin? Punta tayo ngayon doon. Tingnan yung reaksyon ng mga sahaba. Paano ka magre-react? Oh, mag-hajj tayo, yahay. Punta tayo doon. May nagtanong ba, Ya Rasulullah, baka doon ba yung hajj ginaganap sa Makkah? Hindi ba yan sa Taif o kaya sa ibang lugar? Mag-aalangan ka ba? Makakatiyak ka ba? Nakaka-relate ka ba? Kasama ka ba? Mag-hajj? Pupunta tayo doon. Pag pupunta ka ba ng hajj, pwede ka magdala ng sindata, ng baril? Hindi. Ang pwede mong dalhin, ayon sa fiqh, ay maliit na kutsilyo kung ikaw ay aalay ng iyong hayop pag nag-hajj ka. So pupunta ka doon sa gusto sa yung pumatay 6 months ago na ang kutsilyong maliit. Subhanallah, nakikita niyo yung senaryo? Pero ya Rasulullah, kung yan ay isang panaginip at utos, pupunta tayo sa Makkah, labbaik Allahumma labbaik, at hindi madali maglakbay noon. Hindi madali. Subhanallah, yung kanilang kagustuhan mag-hajj ay nadagdagan pa ng pagpapahirap. Ngayon gusto natin mag-hajj. Pero iyadu billah, gusto kong banggitin ito. Saudi Arabia, dahil may mga hindi talaga tunay na Muslim, pag panahon ng hajj, kinukonvince mo pa sila na mag-hajj. Please, mag-hajj ka. Hindi nila alam na imagine kung gaano natin kagusto mag-hajj dito. Bakit? Kasi pag hajj, double, triple, quadruple pay. Ang laki ng sweldo. Sasabihin nila, next year na lang, brother, sayang din yung kita, kailangan ko kasi ng pera. Kinukonvince mo pa sila na mag-hajj. Pero itong mga sahaba na ito, papatayin sila ng mga tao sa Makkah at nanaginip ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tayo'y mag-hajj. Sama kami, ya Rasulullah. Pero may mga tao ngayon, nandyan yung hajj, walang kapahamakan, walang panganib, pero hindi sila sumasama sa hajj. Subhanallah. At pag nasa hajj, doon yung maririnig ang napakaraming reklamo ng tao. Kahit naka-aeroplano ka na, maganda yung upuan mo, lahat lumalabas yung ugali ng tao sa paglalakbay. So nagpunta sila sa hajj, subhanallah, kasama ang mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At tingnan nyo, nabalitaan ng mga Quraysh na nandyan si Muhammad at ang mga Muslim na mag-hajj. Ano ginawa nila? Tingnan nyo yung move. Tingnan nyo yung move. Makaka-relate talaga tayo. Tingnan nyo. Nagpadala sila ng sundalo sa pamumuno ni Khalid bin Walid at ang kanilang iniisip, kailangan hindi makalapit ang mga Muslim dito. Sasabihin ko kung bakit ayaw nila makalapit ang mga Muslim. Sapagkat si Khalid bin Walid ang pinili nila kasi siya yung may pinakamagagaling na sundalo at mabilis. Dahil wala ng panahon para maghanda. Kailangan mapatay sila sa malayo. Pero ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam may mga intelligence. Masya Allah. Alam niya na nandun papunta si Khalid ibn al-Walid. Oo, si Khalid ibn al-Walid ang pinakamagaling na mandirigma. Pero ang Rasulullah ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nalaman niya na yun ang ruta ni Khalid ibn al-Walid. At lumihis siya ng ruta at napunta siya sa lugar na tinatawag na Hudaybiyah. Wala na si Khalid ibn al-Walid sa eksena. Radiyallahu anhu, later on naging Muslim siya. Doon sa Ghazwatul Hudaybiyah, sa Hudaybiyah, nung nalaman ng Quraysh na nandun sila,
Naiinis sila. Ayaw nila na makalapit ang mga Muslim. Ito ang dahilan, dahil ayaw nilang masira ang kanilang reputation. Na pag lumapit yung mga Muslim sa Makkah at pinatay nila yung mga Muslim, wala na yung kanilang reputasyon na sila ang host sa mga taong nag-hajj sa Makkah. Mawawala ng tiwala sa kanila. Nakuha nyo kung anong kinalalagyan nila? Kasi meron silang reputasyon na bisita namin kayo at mag-hajj kayo dito. Kami yung magpapainom ng tubig sa inyo. Pero kung pinapatay nyo yung mga nag-hajj, sino pa mag-hajj? Masisira talaga yung reputation nila. Nakikita niyo yung eksena? Tapos, so anong move? Nung nasa Hudaybiyah na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, so nakapris sila, nag-iisip sila, anong gagawin natin sa mga Muslim na ito? Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinadala niya si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu sa Makkah para makipag-negotiate na papasok kami diyan, mag-hajj kami. Subhanallah, nasubukan niyo na magkaroon ng kaaway? O hindi pa? Imposible. Pag may kaaway ka, galit na galit sila sa inyo, at pumunta ka sa kanilang bahay, at hindi ka niya magalaw, nakiinom ka pa ng tubig, alam nyo kailan tulad doon? Para mong dinuduraan yung kaaway mo na wala kang magagawa sa akin. Bakit? Dahil kailangan nilang ingatan yung kanilang reputasyon. Wala silang magawa sa mga Muslim. Okay, ano ginawa nila? Hinostage nila si Uthman. Kaya pala si Uthman pinadala dahil sa dami niya ng kamag-anak sa Quraysh, by the way. Baka hindi siya gagawa ng kasamaan. So hinostage si Uthman radiyallahu anhu at tumagal bago siya makabalik. May nabalitaan yung mga Muslim na sila ay nasa Hudaybiyah na pinatay nila si Uthman. Ito na naman eksena. Nung pinatay si Uthman, tumayo ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. O mga Muslim, kasama ko ba kayo na ipagtatanggol natin ang buhay ni Uthman at lulusob tayo sa Makkah at makikipagdigma? Takbir! Anong dala nila? Kutsilyo. Hindi sila bumitiw at ya Rasulullah, kasama ka namin hanggang sa dulo ng pananampalatayang ito. Hindi sila bumitiw sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So naggayak sila, hindi sila convince na si Uthman, kailangan mahal natin siya, Muslim siya, pagtanggol natin buhay niya. Hindi. Ya Rasulullah, kasama kami. Pagtatanggol natin ang buhay ni Uthman. At pumunta sila doon, papunta on the way, ay hindi pala, buhay pala si Uthman. False alarm. Buhay si Uthman, okay lang. Continue tayo dito, stay tayo dito. Hanggang pagkatapos noon, buhay si Uthman ay in-announce na ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi tayo makakapag-hajj. Nagpadala ang Quraysh ng ambassador para imit ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sa Hudaybiyah at ito yung aming kondisyon at hindi na kayo makakapag-hajj. Pero itong treaty na ito, parang kasunduan, MOA. Mas makakarelate tayo. Kasunduan ito na kayo ay dapat gawin nyo ito. Mahaba yun. At doon yung nagalit si Omar na bakit hindi nila tinawag ang Propeta sallallahu alaihi wasallam na Rasulullah and so on and so forth. Mahabang istorya. Pero ito yung point. Ang Quraysh, ang tingin nila noon sa mga Muslim, ay maliit na pinaalis nila sa kanilang lugar at napunta sa Madina. Tama? Pero ngayon, nagpapadala sila ng ambassador para kausapin ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sa isang kasunduan. Ang ibig sabihin, tinuturing na sila na lehitimong bansa dahil nakikipag-usap na sa kanila. Relate pa more. Hindi na sila terorista. Mas gumaganda. Bakit? Nakikipag-usap na yung bansang ito sa kanila, ibig sabihin, isa na kayong bansa ngayon. At hindi na kayo tinuturing na terorista. Meron na tayong makikipagkasunduan na tayo ngayon sa kanila. Pinababa ni Allah subhanahu wa ta'ala yung isang aya, nakikilabutan kayo. Inna fatahna laka fatham mubina. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل
as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito na ang pinakamalaking tagumpay na ibibigay ko sa iyo. Sa iyo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong tagumpay doon? Hindi nga sila nakapag-hajj. Pero kung makikita niyo yung political power na sila'y kinonsider na ng Quraysh ngayon na isang lehitimong bansa na sukdulan nakikipag-usap na sa kanila ng treaty, Muhammad, itong tagumpay na binibigay sa iyo. Subhanallah. Alin yon? Balik tayo ulit sa Ghazwatul Ahzab. Sa Ghazwatul Ahzab, balik tayo ulit doon. Yung mga sahaba, sinubok ng sobra-sobrang pagkatakot. Di ba? Pinaligiran sila doon. And then, binigyan ng pag-asa. Bakit? Mag-hajj tayo. Pero nabigo. Ngayon naman, ulit, makikipagdigma sila para kay Usman. Pero hindi, false alarm. Di totoo. Nakikita niyo itong mga mixed emotion na ito na pinagdaanan ng mga sahaba sa pagsunod nila sa Propeta sallallahu alaihi wasallam. Alam mo ba pag mamumuno ka at meron kang hindi natupad sa sinabi mo? Isang beses lang? Kung paano lalayo yung mga tao sa'yo? Bakit? Wala naman itong organisasyon na ito, puro plano. Pero nung panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilan yung pinagdaanan nila na hanggang sa huli kasama nila na sa likod mo kami, ya Rasulullah, hindi ka namin iiwan sallallahu alaihi wasallam. Kaya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad, ito yung pinakamalaking biyaya na itong mga sahaba mo, ay kasama mo sa anumang uri ng sitwasyon na meron ka, nabigo sila, umasa sila, natakot sila, kahit anong emotion, kasama ka nila. Subhanallah. Ito yung tagumpay. Ngayon, nag-uusap tayo na meron tayong mga differences. May mga pinagkakaiba tayo. Paano natin mararating yon? Tinanong natin ba yung ating mga sarili, ano na ba na pagsamahan natin sa pagsunod ng reliyon na ito? Nagsama na tayo saan? Wala, sa Facebook lang tayo. Nagla-like ako sa'yo. Wala naman tayong pinagsamahan eh. Para sa bandang sa huli, matibay kami at handa kaming humarap. Wala tayong pinagdaan ng kalungkutan, kabiguan, katapangan, pagkatakot, and so on and so forth. Paano tayo magkakaroon ng ganong katulad na pagkakaisa ng katulad sa mga sahaba kung wala naman tayong napagsamahan? Babalik ako sa definition. Hindi natin napapaliwanag ang isang bagay dahil hindi tayo nagsusuot ng Quran at Sunnah. Nagkakaisa tayo, naniniwala ako. Sa iba't ibang pananaw. Alam niyo, pagkausap natin non-Muslim at nagdadawa tayo, nag-i-invite tayo sa kanila papunta sa Islam, masyado tayong proud na kaya natin ipakita sa kanila ang lahat ng uri ng pagkakaisa natin. I'm sure ginagawa niyo to. Paano? Alam mo ba, sa amin sa Islam, iisa lang yung dasal namin, Al-Fatiha. Kahit sino kausapin mo dyan, ganyan sila magdasal. Wow, proud tayo doon. Kahit sino, lahat kami pag nagdasal, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Masyaallah. Alam mo ba kami, isa lang aklat namin, Quran, Sunnah. Isa lang ang propeta, isa lang ang qibla. Pag nagdarasal kami, buong mundo, isa lang yung hinaharapan namin. Sa Makkah, pag nandun kami, less than a minute, pag nag-ikama yung 3 million, kaya nilang mag-ayos ng kanilang paa. Yung 1,000, mahirap i-arrange pag nag-handle kayo ng event. Nagkakaisa kami sa maraming bagay at napaka-expert natin. Pagkang kausap natin, non-Muslim, kung paano natin maipapaliwanag na tayo ay nagkakaisa. Sige, malis na yung non-Muslim, tayo na lang magkakausap. Paano tayo nagkakaisa ngayon? Tayo. Humirap talaga yung sitwasyon. Pag tayo na magkakausap, hindi na natin alam yung salitang unity. Lagi ko natatandaan to at gandang-ganda ko sa istorya na ito. Sa Amerika naganap na kung saan doon daw ay mabilis mag-respond yung rescue team o yung 911 pag may nangyaring problema sa pamamagitan lang ng tawag. So isang non-Muslim nakatira sa tabi ng masjid at narinig niya na may ingay sa loob ng masjid na nagaganap na parang nag-aaway, nagpapatayan, nagrarambulan. Tumawag siya sa telepono, hello 911, yung kapitbahay ko, masjid, ang gugulo ng tao sa loob, parang may namamatay na yata, pwede bang mag-respond kayo dito? Dumating ang 911. Pagdating ng 911, pumarada sa harap ng masjid at pumasok sila sa masjid. At nakita niya mga Muslim
Mga magkakapatid, nagsusuntukan, nagsisipaan, lahat, nagsasabunutan. Talagang rumble. Pumasok yung pulis. Lahat sila, nakita nila pagpasok ng pulis, pinasok yung sapatos. Sabi na, sapatos mo, bawal ipasok yan. Habang sumusuntok. Yung isa naman tinatadyak, hoy, narinig mo ba yung kapatid ko? Bawal yan. Ba't mo pinapasok yung sapatos mo? Nagbubuntalan sila, pinapasok niya yung sapatos niya hanggang paglapit niya, tumigil silang lahat. Hindi mo ba alam, bawal yung sapatos dito sa loob ng masjid? Subhanallah. Tumigil sila kasi pinasok niya yun. Pero pumapatay siya ng kapatid niya. Pero haram kasi magpasok ng sapatos sa masjid eh. Eh, mamugbog ng kapatid, hindi ba haram? Pero haram to, nagkakaisa kami dyan. Hindi niya pwede ipasok yung sapatos mo sa masjid. Nagtataka yung pulis, ganun ka-importante sa inyo yung pagpasok ko ng sapatos ko sa masjid, eh, nagpapatayan na kayo dito. Ba't ganun tayo mga Muslim? Pagka may haram tayo nakita ng mga maliliit na detalye, tulong-tulong tayo dyan. Pero sa loob natin, sa isang buong taon, patuloy-tuloy tayong nagsusuntukan. Subhanallah. Ngayon, merong mga uniting factor eh. Pag nakikita ng mga Muslim yon, nagkakaisa sila, tulad nung sapatos. Halimbawa, napanood mo sa TV, dinigma na naman ang Gaza. Subhanallah. Lumalambot talaga yung puso ng Muslim. Nagkakaisa tayo doon. Halimbawa, nakita natin nilindol sa Nepal. Magkakapareho tayo doon, naaawa tayo doon. Kaya malaking tanong, ano yung gusto pa nating uniting factor o paalala na hinihintay natin bago nating gawin yung tunay na pagkakaisa? Iyon siguro yung message doon. Baka naghihintay ka pa ng problema o ng sakuna, trahedya, bago mo talaga pamalas sa kapatid mo na willing talaga akong makapagkaisa dito sa kanila. Subhanallah. So naniniwala ako na yung unity dream of unity, dahil sa sobrang hirap niya. Kung maganap, pero hindi ibig sabihin na imposible, pero kung maganap yun, alhamdulillah, nagpapasalamat ako kay Allah subhanahu wa ta'ala. May mga nagtatanong, pag magpaplano ka daw, narinig ko sa isang sheikh, pag nagpaplano ka sa iyong buhay, paano ka magpaplano sa pantalang hindi mo alam kung hanggang kailan ka mamamatay? Halimbawa, may organization kayo. Paano mo paplanuhin na after 10 years, magkakaroon tayong building, gagawin natin to, gagawin natin yun, pupunta tayo doon, pupunta tayo dito. Kung hindi mo naman alam na mabubuhay ka pa nun. So, hindi na lang kami magpaplano. Sabi ng isang sheikh, pag magpaplano kayo, iplano nyo yung edad nyo na kayo ay parang mapupunta sa 63 years old. Dahil yun ang edad ng propeta Muhammad. Payo yun, hindi yung fatwa. Yun ang edad ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May plano ka sa organization, kayo sa buhay mo, ikaw sa pamilya mo, 63 years old. Pagka kinulang, alhamdulillah, kaya dapat isipin mo rin na may time frame ka. Pag sumobra din, bonus. Alhamdulillah. Pero kung hindi tayo nagpaplano, at lagi lang tayo nag-uusap ng unity ng walang direction, tandaan natin na merong hangganan yung pananatili natin dito. At napakaganda nagiging kabilang ka nung malaking pagbabago na gusto natin para sa ating ummah. Lastly, ang alam ko sa Cotabato, ramdam na ramdam yung init ng, subhanallah, ng laban para kay Allah. Si Sa'ad ibn Abil Waqqas, nabuhay ng Ghazwatul Badr, nabuhay ng Ghazwatul Uhud, sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nakilala na ang dua niya ay katanggap-tanggap. Pagka meron kang gusto, hinihiling, punta ka kay Sa'ad ibn Abil Waqqas at magpadua ka sa kanya at asahan mo sasagutin yun. Kaya walang bumibiro doon kay Sa'ad. Dahil pag dinua ka niya, mapiperwisyo ka, mapapinsala ka. Dahil sinasagot ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga dua. Inabot siya ng 70 years old. 70 years old. Kung di ako nagkakamali. At nasa lap siya ng kanyang anak. At yung anak niya ay umiiyak. Umiiyak dahil mamamatay na siya. Tinanong siya, "O anak ko, ano bang iniiyak mo? Hindi mo ba alam na hindi ako pababayaan ni Allah?" Subhanallah. Hindi mo ba alam na hindi ako pinababayaan ni Allah? Bakit ka umiiyak ngayon na mamamatay ako? Nakita niyo yung time frame ng buhay niya? Parang nagawa niya kasi lahat eh.
mission accomplished. Ready ako humarap kay Allah. Pero kung hindi ka ready humarap kay Allah, hindi mo yun masasabi. Hindi mo masasabi na, okay lang, eto na yon, ready ako dyan. Hindi. Pero yung katulad nila na mga sahaba na pinangakuan na ng paraiso, kaya nilang sabihin yun dahil sa lakas ng pagtitiwala nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag kang umiyak dahil hindi ako pababayaan ni Allah. Pero may isa akong kahilingan. Sabi niya, kung mamatay ako, pwede bang pakikuha mo yung tinatago kong damit? Sabi niya, bakit po, ama ko? Dahil gusto ko, yung damit na yun na suot ko nung digmaan ng Badar, ang suot ko paghaharap na ako kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gusto ko ipakita to, ya Allah, pinagtanggol kita o lumaban ako para sa iyo. At gusto kong haharap ako kay Allah subhanahu wa ta'ala na daladala ko itong mga gamit na ito, ang pananampalataya nito, at makiusap sa Kanya, magmakaawa sa Kanya na tanggapin nawa niya yung aking mga pananampalataya, pagsisikap, pagsamba na ginawa ko nung ako'y nabubuhay pa. Meron tayong ibabaon. Kaya sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat ligad. Matakot ka kay Allah subhanahu wa ta'ala at tingnan mo kung ano yung ihaharap mo kay Allah pag dating ng araw na walang pag-aalinlangan. Haharap tayo kay Allah. Anong ihaharap natin? Yung mga ginawa natin dito, pagsasayang ng oras at walang kwenta mga bagay. Kung haharap ka kay Allah subhanahu wa ta'ala, ano yun sasabihin mo sa Kanya na, ya Allah, itong ginawa ko sa landas mo. Pero marami sa atin ngayon, nakakalungkot na sumasayang ng ating maraming oras at nakikinig tayo ng mga gantong entertaining na lecture at pag uwi sa bahay, wala na yung mga mensaheng dala natin. Subhanallah. So barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Hinihiling ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na naway napaalalahanan tayo at may mabago ng kaunti sa ating mga pag-aalinlangan sa ating reliyon at igawad nawa sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala yung tamang daan na dapat nating tahakin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ipakita mo sa amin ang katotohanan at biyayaan mo kami ng pagsunod rito. Ipakita mo sa amin ang kaligawan, ang kamalian, ang kabuktutan at biyayaan mo kami ng paglayo dito. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Takbir!